O, di ba? Ang galing ng pagkakagawa ko. Tapos, ito siya. So, ngayon kakainin ko na to kasi nahawakan ko na siya. Diba? Ito nga pala ang mga ingredients na gagamitin natin sa ating sweet. Paki-screenshot na lang po ang mga ingredients. Hi everyone! Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Unang gagawin natin ay magtunaw na 5 plastic ng Galaxy Chocolate. Yummy! Ay nako, pag natikman nyo itong ginawa kong sweet, abay sasabihin nyo talaga, oh my God, kadama, we are so lucky to have you. You are so very good and nice. You know how to do everything. You know how to do sweet. Oh, we love you so much. Tama na nga yan, baka sa mapapunta ang usapan na to. Ininit ko pala ang ating chocolate sa microwave oven ng 35 seconds. Hindi pa siya masyadong tunaw kasi baka masunog siya, kaya nagpakulo pa ako ng mainit na tubig. Inilagay ko sa medyo malaking mangkok, tapos inibabaw ko tong mangkok na pinalagyan ko ng chocolate para mas matunaw ang ating chocolate nang hindi nasusunog. Kailangan nyo pala siyang haluin ng haluin kasi minsan may buo-buo pang chocolate kasi kailangan siya ay tunaw na tunaw. Kasi nga ipang-garnish natin siya sa ilalim ng ating plastic baking pan katulad nito. At i-garnish natin yung chocolate maigi. Kailangan lahat ng paligid meron chocolate. Then after nyan, ilalagay natin sa freezer para makuha natin ang consistency ng flowers na decoration. Habang nasa freezer ang ating chocolate, syempre gawin na natin ang ibang ingredients katulad nito. Yung biscuit, kailangan natin siyang durugin kaya gagamitin natin siya ng blender na katulad nito. Kaya ako siya ginamitan ng blender para mas madali at mas mabilis at para mas durog na durog ang ating biscuit. Pag natunaw na lahat ng yan, lalagay na natin siya sa isang lalagyan, tapos lalagyan natin siya ng whipped cream liquid. Kailangan natin siyang ihalo maigi, kailangan mag-wet talaga yung ating biscuit kasi kailangan ganoon ang kalalabasan niya ng consistency ng ating sweet. Pwede kayong gumamit ng kahit anong biscuit kung anong gusto nyo, kung ano mas maganda sa panlasa nyo, at kung anong patok sa panlasa nyo. Okay lang yan, walang problema. As long nababasain nyo siya, ang akin kasi ginamit ko ay whipped cream liquid. Yung iba kasi ginagamit nila ay butter. Tinutunaw nila yung butter tapos inahalo nila sa biscuit. Iba po kasi talaga ang mga para-paraan ng paggawa ng sweet. Pero sa akin po kasi ginawa ko yung whipped cream liquid kasi walang butter, o di ba? Wala akong choice kasi yun ang meron. Tsaka masarap naman kasi siya. Kaya yun na lang din ang ginamit ko. Ayoko gumamit ng milk kasi naman baka naman sabihin puro mo lang milk, di ba? Para naman maiba-iba at tsaka para maubos na rin yung whipped cream liquid namin kasi matagal na yun, naka-stock sa refrigerator, hindi naman nagagamit. Kaya, gagamitin ko na. Kung ano meron dyang stock, yun lang ginagamit ko. Pero nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. Gamitin nyo ng gamitin as long na gusto nyo at patok sa panlasa nyo. May iba't iba kasi tayong panlasa or gustong gawin. Minsan kasi, kung ano yung nakita natin sa video, iniiba natin minsan yung ibang ingredients kasi yun ang gusto natin gamitin. Malay natin, di ba? Iniisip kasi natin na baka sakto yung lasa nito, patok yung panlasa nito sa combination ng ingredients na to, di ba? Kailangan kasi minsan nag-iisip din tayo ng ibang ingredients na talagang gustong-gusto ng mga alaga natin or amo natin na hindi nila nakikita sa mga bakery, sa mga market, yung kakaiba naman sa panlasa nila. Most of the time talaga naghahanap yung mga alaga natin, yung mga amo natin ng kakaiba sa panlasa nila. So ito na guys, tapos na tayo mag-blender ng ating biscuit. Binabasa ko na siya ng whipped cream liquid. Dahan-dahan lang ang lagay ko para naman hindi siya basang-basa. Kailangan yung tama na yung pagkakabasa niya. Talang sticky-sticky lang siya, katulad nito yan. Ganyan lang siya. Hindi siya basang-basa at hindi rin siya dry. Kaya dapat dahan-dahan lang ang paglagay ng whipped cream liquid or ng butter liquid na ilalagay nyo. I-set aside muna natin, takpan natin na malinis na tissue or anumang pantakip. Tapos gagawa na tayo ng ating pang gitna. Ito yung condensed milk half can. Tapos half pack ng whipped cream powder. Dagdagan nyo na rin ng 5 pack cheese. Ang sabi ko kay amo ay curry cheese. Hindi ko alam kung bakit pack cheese ang binili niya. Hindi na ako nagtanong. Basta ginawa ko na lang to at hindi na ako nag-question sa kanya kung bakit yun ang binili niya. Pero mas masarap kasi kung curry cheese ang gagamitin natin. Di naglagay ako ng maliit na kutsara ng cornstarch. Kaya nga pala nilagyan ko yan ng cornstarch para maging thick and sticky siya. Manipis lang kasi nilagay natin chocolate sa ating plastic pan. Dapat yun makapal. Kaya lang kasi konti lang kasi yung binili ni among chocolate. Kaya pinagkasya ko lang siya. Kaya kailangan itong gagawin natin pang gitna. Kailangan sticky-sticky siya. Hindi siya pwedeng liquid masyado. Pero okay sana siya kung medyo siya liquid. Kasi nga, kung matibay yung pinakapanlabas natin na chocolate. Kasi parang coating niya yung chocolate eh. Paalala ko lang din kung gagawa kayo nito. Kailangan yan halong-halong maigi. Pwede naman gamitin nyo ng kutsara kung wala kayong machine or tinidor. Mas mainam kasi meron yung space. Kailangan siyang haluin maigi. Mga 5 minutes to 3 minutes nyo siyang hahaluin. Kasi kailangan yung mga ingredients niya ay magsakto
sakto ba at saka mag-tick siya. Kailangan halong-halo. So pagtapos niyan, kunin nyo na yung chocolate na pinrelease natin sa freezer, then ilalagay natin yan sa gitna. Kagaya netong ginagawa ko, kailangan hindi punong-puno. Kailangan pag nilagay nyo siya, ay magtitira kayo na space para sa biskwit, then para sa chocolate. Pwede naman decoration na lang yung chocolate sa ibabaw. Dahil nga konti lang yung chocolate natin, kaya ginawa ko na lang siyang decoration sa ibabaw. Huwag nyo masyadong pupunuin yan kasi pag nilagay natin yung biskwit ay wala ng space. Tsaka pagkatapos yan ilalagay nyo sa freezer para tumigas. Pagka matigas na siya, saka nyo ilalagay yung biskwit sa ibabaw. Then after nyan kailangan matakpan niya maigi. Then lalagyan mo ng chocolate. Dapat yan yung chocolate, pantakip mo talaga. Kaya lang nga kasi konti lang yung chocolate ko kaya ginawa ko na lang siyang design sa ibabaw. Then after nyan ilalagay nyo sa freezer para patigasin ulit ng panibagong oras. Kasi kailangan nga yan ay matigas. Waiting na lang tayo sa kanyang final look mamaya. So wait natin. So habang naghihintay tayo, maraming pa natira kaya ginawan ko ng paraan. Kumuha ko ng mga steel, tapos nilagyan ko na agad ng biscuit kasi wala ng chocolate kaya diretso biscuit na. Tapos yung ginawa kong cream, then after decoration ko na lang yung chocolate kasi nga konti na lang siya. Ginawan ko na lang ng paraan para namang hindi masaya yung mga natira nating ingredients. Sigurado ako magugustuhan ng aking mga alaga yan at aking amo kasi nga madalas silang namimili ng ganyang klaseng sweet sa labas. Kaya lang yun mas maraming chocolate. Mabilis naman natapos ang lahat ng yan. Kaya ito na ang kanyang final look. Tingnan nyo kung gaano kasarap. Then after, ilalagay ko yan sa refrigerator para mas masarap. Ipapakita ko naman sa inyo kanina yung ginawa natin na unang-una. Ito ang kanyang design. Flowers, then may chocolate sa ibabaw. O diba? Ang sarap. Kaya ano pang ginagawa nyo guys? Gawin nyo na. Kung nagustuhan nyo yung ginawa ko, don't forget to follow, like, and share, and comment. Thank you for watching.